Paano ba to? Ayan. Ngayon ko lang kasi ginamit to. Madalas kasi ang gumagamit nitong packet si Nong, tapos ako yung gumagamit nung Action 5. Kaya medyo naninibago ako. Lumabas lang kami saglit kasi bibili kami ng dinner namin. Bukas kasi may lakad kami. So hindi na kami magluluto ngayon ng ulam. Bibili na lang kami dun sa Saizeriya. Tapos nagsaing na lang kami ng rice. Mura kasi yung chicken wings doon. Tapos masarap. Kaya sabi namin doon na lang kami bibili ng ulam. Dito tayo sa kaliwa para hindi tayo nakaharang sa mga nagbibisikleta tsaka nagmamaneho. Kami na lang ni Nong yung naglakad kasi malapit lang naman to doon kay La Mama. Tapos si Gab kasi nagpapahinga na dahil nagre-ready siya para bukas kasi maaga yung alis namin bukas. Ayan, inabutan pa kami ng train. So, mag-aantay pa kami. Saglit lang naman yan, tapos makakadaan na rin kami. Nakalimutan ko pa yung cellphone ko. Kasi kahit kabisado ko na yung mga daan dito kay La Mama, nagre-rely pa din ako madalas sa Google Maps para hindi ako maligaw. Ayan na, ito na guys, nasa main road na tayo. So, along the highway lang yung Saizeriya branch dito kay La Mama. Lakad pa tayo guys. Malapit lang naman siya. Tapos sakto, madami ding mga konbini sa paligid. Dadaan ako mamaya para bumili ng dessert, ice cream. Ayan sa tapat. Di ko alam kung nakikita nyo, pero merong 7-Eleven doon sa tapat. So, dyan ako dadaan mamaya para sa aking mga dessert. Although, hindi naman nagaanong mainit ngayon, guys. Hindi kagaya nung mga unang araw na dumating kami. Hindi ko alam kung dahil sa naka-adjust na yung katawan namin sa weather or talagang lumalamig na unti-unti. Ayan, ito na siya, guys. Yung Saizeriya. Ano to eh, parang Italian na budget na restaurant dito sa Japan. Tapos ito yung menu nila. Mura lang dito, tapos masarap siya. Pasok siya sa budget. Ito yung o-orderin namin, tong chicken na to. Akala ko 350 yen. 273 pala or 300 after tax. Tama ba? Success story naman guys, bali total ng 5 orders ng chicken yung in-order namin and yung total na binayaran namin ay nasa 1,500 yen. Tapos pinaupo muna kami ni ate dito sa gilid, dito na lang daw kami mag-antay. Gusto ko nga sana na bumili na sa 7-Eleven tapos bumalik na lang dito. Kaya lang, hindi ko alam kung paano ko i-translate kasi nga naiwan ko yung cellphone ko. So, antayin na lang namin dito. Mukhang saglit lang naman. Ito na guys, yung aming order. Sorry, nakapatay pala yung mic ko kanina. Pero yung sinasabi ko, ang bilis lang pala niya. Parang mas matagal pa yung nilakad namin kaysa sa inintay namin nung order namin. Grabe sila dito guys. Parang lahat dito nagmamadali. Tapos kahit sa mga train, sa supermarket, dito sa mga restaurant. Parang ako yung natataranta sa kanila kasi sobrang lahat sila ang bibilis kumilos, ganon.
Sa Canada kasi, mabilisan din naman ang galaw ng mga tao. Pero mas grabe dito, parang mas, di ko alam kung times 2 yung bilis nila dito or basta mabilis sila dito. May Pizza Hut pala dito guys, malapit lang din kila mama. Naku, lagot na. Alam nyo ba, akala ko nga nung una guys, dahil madalas maglakad dito sa Japan, akala ko papayat ako. Pero, turns out, mas nadagdagan pa ako ng timbang. Daan muna tayo saglit dito sa 7-Eleven. Meron akong napanood guys, sabi nila sa TikTok, meron daw ditong spaghetti na kalasa ng spaghetti ng Jollibee. So, try natin to. Bili din tayo. Ito siya, oh. Ito siya, guys. Try natin to. Bili tayo ng isa lang siguro. Kasi may chicken na, tas may rice naman sa bahay. Dalawahin ko na pala kasi baka masarapan kami. Para at least hindi bitin. Ito, premium. May nakita pa akong isa, guys. So, ito, premium version naman. Tapos, parang may cheese. Pero ang nakita ko kasi sa TikTok na sinabi ni ate nung nag-post, ito daw yung kalasa ng Jollibee spaghetti. So, ito na lang muna yung try natin. And then, sa ibang araw natin itry tong isa. Tapos, meron akong gustong ice cream. Naku, wala ata dito. Sa ibang 7-Eleven ata yun. Yung nakita ko nung isang araw na grapes na bilog-bilog. Wala nga. Ito pa yung isa kong gustong ice cream din guys. Ito, tong brulee. Tama ba yung basa ko? Ayan, masarap din to. So yung pasta and yung brulee na lang yung binili ko. Wala pang 1,000 yan yung binayaran ko dun sa 7-Eleven. Pero meron tayo ditong madadaanan na iyon. Try ko kung meron akong makakita dyan nung hinahanap kong ice cream na grapes. Ayan, nandito na tayo sa Ion, guys. Ito, normally, bumibili ako nito. Umiinom ako bago kami umalis. Pag yung mamamasyal kami ng mahabang lakaran. Tapos, yung mabibilad kami sa araw. Ayan, umiinom ako nito ng isa. Kuha tayo ng 2 Coke Zero. Bote? O... Bote na lang. Ito, itong nakalagay naman may price down daw. Tapos, sinasamahan ko ng vitamin C. Meron akong nabili dito na vitamin C. Papakita ko sa inyo pag na-vlog ko pag uwi. Yung iniinom namin ni Gab na vitamin C na nabili ko sa Sugi Pharmacy dito. Ito na naman yung mga tinapay, oh. Ang sasarap ng mga tinapay dito, guys. Yung paborito namin ni Gab. Ito yung madalas binibili ni Gab. Ito, ayan, oh. Yung may parang chocolate chip. So, dahil bumili ako ng brulee, bibili ako ng melon pan. Kasi meron akong nakitang hack na sa gitna nitong melon pan, ilalagay mo yung brulee. Masarap daw siya. So, try natin. So, parang wala din dito, guys, yung ice cream na sinasabi ko. Yung grapes na ice cream. Pero ito, na-try ko na din to. Ang sarap din ito. Ayan, oh. Masarap din siya. 150 yen after tax. So, dahil nasa Ion na tayo, ang ending na natin, ito na yung bibili natin, yung Meiji. Yung walang kamatayang Meiji na ice cream namin. So, sobrang mura guys, ginawang cornetto. Ayan. 4 pieces, 429 after tax. So, bali ako kasi, ang paborito ko talaga, napanood nyo naman yan sa mga dati pang vlogs. Ito. Itong mint. Tapos, sila yung chocolate. Ito. Kuha tayo ng 3 chocolate, tapos isang mint. Sumakit yung tuhod ko. Kasi hindi ako nag-rubber shoes kasi sabi ko, saglit lang naman yung lakad. Kaya nag-crocs ako. Eh kaso, nitong pauwi na kami, wala naman akong bit-bit. Pero bigla lang sumakit yung tuhod ko. Dito kami sa ibang daanan, dadaan pa uwi kasi meron pa kaming isang 7-Eleven na madadaanan dito. Tatry namin dito sa store na to kung meron nung hinahanap ko na ice cream.
Parang nagugustuhan ko na tong packet. Ako kasi madalas yung gumagamit ng Action kasi very clumsy ako. Feeling ko, anytime malalaglag ko tong packet. Kaya ang madalas na gumagamit nito, si Nong. Ayan na guys, nandun na sa kanto lang yung 7-Eleven na isa pa. Ang saya no, kasi dikit-dikit lang literal yung mga 7-Eleven. Tapos meron ding iba na Lawson, Family Mart, as in tabi-tabi lang sila. Sa totoo lang guys, kung dito sa branch na to, ito kasi yung pinakamalapit kila mama tong branch na to na pupuntahan natin. Kung wala pa rin dito yung ice cream na hinahanap ko, meron pang isang 7-Eleven dun malapit sa train. Kaya lang baka lumamig na yung fried chicken na tinake out namin. Ayun siya, nakita ko na. Ito. Itong ice cream na to, ayan. Nakalagay dito 183 yen after tax. Ayan, bili tayo ng isa. Ito ata yung sinasabi sa akin ni Mama Lisa na gel na vitamin C. Hindi ko sure, tatanungin ko siya mamaya. Meron kasi siyang pinakita sa akin na vitamin C na gel na chewable. Hindi mo na kailangan ng tubig pag iinom ka ng vitamin C. Magbayad na nga tayo. Baka kung ano-ano na naman mabili natin. このままで大丈夫。 Ito yung favorite ni Gab dito sa 7-Eleven. Parang chicken karaga yan eh. 180 yen after tax. Yan yung lagi nilang binibili ni Kuya. Saka yung corn dog. Ito yung corn dog. Nasanay na ako dito guys na yung presyo na tinitingnan ko is yung after tax. Para pagdating mo sa bayaran, hindi ka magugulat. Lagi namin nadadaanan tong bahay na to. Yan o, yung merong sasakyan na Mini Cooper. Kakatuwa. So ayun guys, ginabi na kami. Inabot na kami ng sunset. Tapos wala ng araw. And lakad na rin kami pa uwi. Dito ko na siguro i-end tong vlog. Pag uwi naman kasi namin, kakain na lang kami ng dinner and then maaga rin kaming matutulog kasi yun nga, may lakad tayo bukas. Thank you for watching!